Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yan guys, tinapos na natin at ginawa na natin yung single sign na pinangako ko na once na maging okay yung boses ko ay gagawin natin, okay? So, ngayon, ginawa ko na yung single sign, gabay kapalaran sa pag-ibig sa taong 2025. Ayan, naka-upload na yan dyan. Pwede nyo na guys panoorin. Sa mga hindi guys nakakaalam, in-upload na natin yan, okay? Pwede nyo na guys panoorin. Ay, paulit-ulit ako, no? Ayan, so, simulan na natin guys yung reading natin, okay? Kanino bang love reading tong masasagap natin? Spirit guide, kanino po ba itong love reading? So, yan, meron po tayong King of Wands. Okay, so, guys, King of Wands is something na parang may something siya sa'yo. May something, kasi passionate guys ang mga King of Wands. Okay, passionate, and nakikita ko guys na parang meron siyang ibang gustong gawin. Etong person mo na to, merong parang hindi masyadong nakakapag-focus itong person mo na to sa relationship nyo. Kung mararamdaman mo bakit parang iba yung aura niya, ba't parang hindi siya guys nakakapag-focus. So, ang nasasagap ko rito guys, mahal ka naman ng person mo. Okay, masyado lang siya guys talagang practical and explorer, no? Gusto niyo pa guys mag-explore. Pero mahal ka nitong taong to. Siya yung tipo ng tao guys na pagka na-attach sa kanya, pahalagahan niya. Pero hindi to guys showy. Okay? So baka kasi maguluhan ka no sa intention sa inyo ng person mo. Na parang kung mahal niya ako, parang di naman siya nagpaparamdam ng ganito. Kasi guys, King of Wands, hindi to showy. Pero passionate to. Okay, loyal and honest naman tong taong to. Pero titignan natin ha, kung hanggang saan yung pagiging loyal at honest niya. Tignan natin. Spirit guide. Kanina po itong love reading, spirit guide. O, di ba? Oh, nag-aantay ka. LDR ba kayong dalawa? Kasi meron kang inaantay na gusto mong gawin na tong person mo na to. Parang, ano ba magiging plano niya? Ano ba yung mga ganap na gagawin niya pagdating sa relationship niyo guys. Yan yung nasasagap ko rito. Okay, so pwedeng magantay ka kasi. Okay, dito sa relasyon na to, na parang kung ano yung mangyayari. Ayan. So, titignan pa natin guys. Ano yung mga ganap? So, feeling ko naman guys, masyado kang nakapokus kasi dun sa relationship. Ayan, nag-aantay ka. Yung iba sa inyo guys medyo inis. Naiinis ka sa ginagawa niya. Na parang binabaliwala ka niya. Okay, kasi to nag-aantay ka. So, nandun ka sa point na hindi mo alam kung may aantayin ka pa ba or aalis ka na ba dito. Okay, so titignan pa natin guys. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Ayan, meron tayong the world. Ayan nga. LDR nga kayo, I think yung iba sa inyo wala kayo masyadong communication or pwedeng putol-putol, hindi tuloy-tuloy yung communication. And 3 of Wands kasi guys, yes, sabi na natin nag-aantay ka dito sa relasyon na to. Pero moving forward yung energy mo, gusto mo na mag-move on. Okay, iba sa inyo guys, nasa healing ngayon. Okay? Pero sa mga nagtatanong guys, no, mahal ka pa rin na tong taong to. Kung kayo ay hiwalay, kung kayo ay may tampuhan, normal naman sa relasyon ng magtampuhan. Iba sa inyo guys, ay baka ilang araw na kayo hindi nag-uusap. So nakikita ko naman guys na mahal ka ng person mo, pero hindi ka kasi niya masyadong pinapansin. Tignan mo naman siya, nakatanaw doon. 'Di ba? Ikaw yung mas naapektuhan dito. Tingnan natin, meron tayong Knight of Wands. Okay, so guys, meron ako nakikita rito mukhang may ibang pumapasok sa buhay mo. May ibang paparating sa inyo. Ayan, si Knight of Wands. Puro wands ha. Ibig sabihin, more on action talaga to guys. Okay? Parang ang bilis ng mga nangyayari. So, may nakikita ko guys, pwedeng nagiging problema. Pwedeng may gulo talaga kayo ng person mo. Nagtatalo talaga kayo. Then, parang nag-decide siguro yung iba sa inyo guys na putulin na to, relasyon na to. Mag-move on. And
Ayan, meron akong ibang person na nakikitang paparating sa inyo. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Three of Pentacles. Okay, so guys, si Three of Pentacles is someone na mahilig makipag-collab. Ibig sabihin, itong someone na paparating sa inyo guys, si Knight of Wands is malapit sa edad nyo, no? Si King of Wands kasi guys, pwedeng ano malaki yung age gap nyo. Ito naman guys, hindi nalalayo sa edad mo. So, kung makita nyo guys, Three of Pentacles, ang nasasagap ko rito, yan taong yan guys, responsible, hindi ba hirap utusan, parang ganon. So, parang ginawang alila, no? Hirap utusan. Hindi guys, kasi collaboration parang, ano siya, ma-effort talaga yung taong yan. Okay, ma-effort. And, nakikita ko rin sa person na to na parang, marami siyang gustong gawin. Okay, marami siyang gustong patunayan sa inyo. Ayan. Gusto kanyang tulungan sa abot na kanyang makakaya. Hindi man guys financial, pero mararamdaman mo na may mga gagawin siya na hakbang para dito sa relasyon na to. Itong si new person, okay? Tignan natin, meron tayong Nine of Cups wish card. It's all about happiness, freedom. Ayan. Meron tayong dalawa talaga, guys. May dalawang tao. Naku, yung iba sa inyo, ikaw ba tong may third party? O pwedeng kahihiwalay mo lang, tapos pwede maguguluhan ka sa dalawang tao kasi hindi mo na alam kung sino pipiliin mo sa dalawa yan. Haba ng hair nyo, ha? So, once na paparating to, guys. So, iba sa inyo, guys, pwedeng clueless ka pa sa bagay na to. Pwedeng paparating pa lang tong new person na to. Lalo na kung ikaw ay nasa healing pa lang, nasasaktan ka pa sa ginawa sa inyo ng person mo. Pero sa nakikita ko, guys, makaka-recover ka dahil sa taong paparating sa buhay mo. So, yung malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Tingnan natin. Sana patungo. So, doon naman tayo muna guys sa nararamdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Meron tayong Four of Pentacles. Iniingatan ka, oh. Ibig sabihin, kahit na hindi na kayo okay ngayon, hindi na kayo nag-uusap, kumitampuhan kayo, normal naman sa magkarelasyon yan. Pero guys, pinahalagahan niya pa rin yung mga effort mo. Ibig sabihin, iniingatan, minamahal ka pa rin ito. Yung iba sa inyo guys in relationship, o yung iba sa inyo guys kung hiwalay kayo, ayan, nakikita ko guys sa parang yakap-yakap niya pa rin yung memories niyo together. Ibig sabihin, nandun pa rin ikaw, no? Attached pa rin si person mo sa'yo. Tingnan natin, nararamdaman niya sa inyo. Yun nga lang guys, naku, ano ba to? May Three of Swords. May third party, may nahihirapan, may nasasaktan, pwedeng may third party or pwedeng may ibang bagay na gumugulo sa isip niya ngayon. Or pwedeng ikaw to na nakakita niya na may ibang person na. Okay, the Chariot, parang ang bilis daw ng pangyayari. Parang ganun yung nasasagap ko dyan guys. Ang bilis ng nangyari sa relasyon nyo. Okay? And nakikita ko guys na parang grabe, no? Mahal na mahal ka pa rin itong taong to. Ace of Cups. So, titignan pa natin guys. Kasi, ewan ko ba't nagde-demand tong taong to, no? Parang ang demand niya kasi dito, ano ba yung 3 months rule? Di ba sa mga magjojowa, parang nangihingi pa sila ng karapatan. Actually guys, sabi nila, bigyan natin ng karapatan yung mga ex natin na though masama ang loob natin sa kanila, galit tayo sa kanila, 'di ba? Pero ewan ko ba nauso yung batas na yan na kailangan may 3 months rule muna bago magjowa, no? Parang 3 months bago magjowa. Tulong na rin daw dun sa mga ex natin hindi pa makamove on. Okay, so tingnan natin guys, tingin sa'yo ng person mo. Okay, once. The Moon. Piling niya nagsisinungaling ka, hindi ka nagpapakatotoo sa nararamdaman mo. Siguro, kinokompronta ka niya or pwedeng nararamdaman niya na parang, baka sinabi mo, hindi mo na siya mahal. Or may mga sinabi ka na masakit dito sa taong to, hindi mo na siya mahal. Maghiwalay na kayo. Nasasaktan ka na, nahirapan ka na. Parang ganon. So, alam mo yan sarili mo kung yung mga hindi mo magandang nasabi sa taong to. Pero ramdam ng person mo na nagsisinungaling ka, hindi yan yung totoong nararamdaman mo. Parang ganon or pwedeng panakit butas na lang para itaboy siya. Parang ganon yung nasasagap ko guys. Okay? So yung tingin niya sa inyo guys, nagsisinungaling ka, may mga tinatago ka. Ano naman ang magiging action ni person? Okay. May mga nare-realize siya pero wala siyang ginagawa kasi guys. Ay no, nasa conflict si person. So ang ginagawa niya lang dito guys, mag-antay.
Okay, magantay sa'yo. Nare-realize naman niya guys, alam naman niya yung mga pagkakamali niya, alam niya yung mga pagkukulang niya sa relationship yung dalawa. Pero sa nasasagap ko dyan guys, parang more on pag-aantay itong person na to. Okay? Pinahalagahan ka naman, minamahal ka naman niya. And yun nga lang guys, wala ka talagang maaasahan sa kanya kung meron siyang gagawin. Ikaw pa yung manunuyo dito, ikaw yung unang magre-reach out dito. Ikaw unang makikipag-usap dyan guys kasi siya, mag-aantay lang siya dito. Siguro nasaktan mo siya kahit alam niya na parang hindi naman totoo yung sinabi mo sa kanya. Ganyan. O di ba? Think positive pa rin siya guys kahit sabihin natin totoo na yung sinabi mo sa kanya, para sa kanya hindi pa. So, nag-aantay lang siya rito. I think may mga problema rin tong person na to. Nadagdagan lang talaga no, ng pag-aaway nyo ngayon. Okay, so tignan pa natin. Ano naman yung magiging outcome? The Hermit. Oh, maayos niyo pa to guys. No? Marirealize din ng person mo. Ay ito, mag-iisip-isip lang talaga to guys. No? Kung wala siyang ginagawa. No? Kung nonchalant si person. Kung makita niyo guys, the Hermit, mag-iisip-isip lang muna to. Pero gagawa siya ng hakbang para magkaayos kayo ulit. Na-stuck to. Okay, ayan no. 8 of Swords. Parang hindi niya kaya. Hindi niya pala kaya na wala ka. Yun nga lang guys, gusto niyang maramdaman muna na parang kahit paano may chance pa ba siya, may karapatan pa ba siyang ayusin. So kahit maliit na ano lang guys, maliit na chance lang, gagawa yan ng hakbang. So magkakaayos pa rin naman daw kayo dito. Tingnan natin guys, meron tayong Leo energy sa side ni person. Okay, tingnan natin ano yung mga zodiac signs sa side ni person. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, and Aquarius. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Cancer. Ayan. So, tignan man natin guys sa side mo. Yung nararamdaman mo kay person. Nararamdaman mo kay person. Okay, ano yung nararamdaman mo kay person? Lumayo ka eh. Alam mo na, gusto mo talagang makapag-isip-isip. Sa nakikita ko sa inyo, gusto mo pa tong taong to, pero gusto mo na munang lumayo. Gusto mo makapag-isip-isip. Kasi parang lumiliit yung mundo mo. Nakikita ko sa inyo guys na nahihirapan ka dun sa sitwasyon. Sabihin natin na yes, nandyan yung the moon. Mukhang talagang nahihirapan ka sa mga desisyon na ginagawa mo ngayon, pero wala eh. Kailangan mo mag-isip-isip. No? So, sa pag-iisip mo na to guys, na nakikita ko, ayan, may communication namang magaganap habang ikaw ay nagre-recover. May new person. Ito na. Ayan. Meron kang makakausap guys, si Hierophant. Okay, mahal mo tong taong to pero kailangan mo siyang talikuran. So, ayan, meron kang makakausap. Siya yung parang araw-araw mong kausap po. Okay? So, wala ka namang ibang nararamdaman sa taong to. Siguro, pampalubag loob lang din. Tingnan natin ano naman yung tingin mo kay person. Okay, Page of Wands. Empress, okay. So, pregnancy, may anak kayo ng person na to. Asawa mo ma to. LDR kayo, siguro ikaw ang iniisip mo kasi dito, wala naman siyang sustento, wala naman siyang sinusuporta sa inyo. So siguro sa inyong dalawa, mas okay yung pera mo, or sabihin natin na mas maganda yung pera niya, pero hindi mo guys nakikita yung suporta dito sa taong to. So ikaw nakapokus ka sa mga priority mo sa buhay, nakapokus ka sa trabaho mo, as in workaholic ka, taliwas naman guys sa ginagawa ng person mo, parang hindi mo siya nakikitaan ng effort, hindi mo siya guys nakikitaan ng pagiging malasakit dito sa pamilya nyo, sa relasyon nyo, wala eh. Kahit nakikita mo man lang sana siya guys na may ginagawa, wala eh. Wala rin ako nakikita ganon. So, yun siguro yung iniisip ng iba sa inyo guys, okay? Ayun, tingin mo sa kanya oh. Tinitignan mo ano ba yung magiging buhay mo sa taong to, or tama bang magpaka-martyr. So, I think may magiging realization ka dyan. Okay, yung iba sa inyo guys, pwedeng ano ba, hinihiling ba ng person mo na magkaanak kayong dalawa? Ayan. Pero siguro kasi hindi mo siya gagawin, mag-iisip-isip ka pa rito eh. Iniisip, titimbangin mo. Parang doon ka sa point na yes, parang gusto mo. Pero iisipin mo paano yung magiging buhay mo. Kasi siguro, pagka nagkaroon ng pregnancy, hindi gano'ng makakapag-focus sa trabaho. Kung ikaw yung mabubuntis or makakabuntis ka. Okay?
Kasi parang malaking gastusin guys ang pregnancy. Sa totoo lang, lalo na paglabas niyan. Ayan, tignan natin ano naman ang magiging action mo sa relationship nyo. Galit ka kay person. Gusto mo ng hustisya rito. So guys, yung magiging action dito guys, pwedeng sinungaling kasi itong taong to. May mga ginawa siya sa inyo na parang ikaw lang yung nabaon doon sa problema na yon. Okay, ikaw lang yung nilubog niya doon sa problema guys. Hirap na hirap kang pasanin itong taong to. Okay, yan ang nasasagap ko sa inyo. So, gusto mo ng justice dito. Ngayon pa lang guys, mag-isip ka, no? Kung susundin mo yung mga plano niya, lulubog ka. Okay, sumunod ka sa plano mo. I think mas maayos ka mag-isip sa person mo. Tignan natin ano yung magiging outcome. Wedding. 3 of Swords. Okay, ipaglalaban. So, alam nyo guys, dito sa new person, sinasabi rito, may new person kasi napaparating sa inyo. Mag-iisip kay. Okay? Pwede kasi new person, ex mo rin. Pero nilagay ka sa third party. Pero ramdam mo naman guys na hinabol ka nung ex mo na yan. Ayan o, pinaglalaban ka pa rin niya. Kahit nung nag-asawa ka na siguro, hinahabol ka pa rin niya. Okay, yung iba naman sa inyo guys, pwedeng ano ba, mag-decide ka rito kasi tignan mo yung card natin, wedding. Pipiliin mo ba yung happiness mo? Ilalagay mo ba yung sarili mo sa ganitong klase ng sitwasyon na pinaglalaban mo tong taong to pero magkakasala ka lang, may hirapan ka. Ang daming sacrifice guys, no? Ayun yung pinapakita sa akin dito. Ang dami mong magiging sacrifice dito tapos siya makikita mo parang wala naman siyang sacrifice. Okay, so tingnan natin ano yung mga zodiac signs sa side mo. Meron tayong Aries, Cancer, Gemini, Taurus. Meron tayong Pisces, Capricorn, Libra, and Leo, Sagittarius. Okay. So, kuha tayo guys ng 3 card dito sa napatungo yung relationship nyo. Sa napatungo yung relationship. New person talaga guys, magkakaroon ka ng malaking realization. Hirap ka lang talaga na mag-detach dito sa person mo. Pero nakikita ko na mukhang para ka na sa bago. Okay? Tignan natin love advice. Love advice. Meron tayong express your love. Go ahead and make the romantic gesture. So, kadaw guys mahiya, dito talaga may nakikita ko talagang may new person talaga. I think ito na para sa inyo. Kung wala pang new person na dumarating sa inyo, paparating na yan, guys. Okay? Meron tayong attraction. Sobra, no? So, may pagiging attractive sa inyo na itong tao. Forgiving and learning. Oh, ex mo to, no? Yung new person na darating sa buhay mo, parang ex mo din. Pero ibang ex mo. Ano ba to, guys? Sabuli ka ba ng ex mo? Or, pwede hindi, guys, ex. Pwedeng someone na parang ginost ka or someone na kilala mo na sa past. Kilala mo na talaga siya, guys. So, may nakikita ko dito, guys, na siguro yung gagawin mo doon sa ex mo na nanakit sa inyo, guys. Patatawarin mo na lang, pero hanggang doon na lang yon. Parang tama na, kasi pahirapan na natin sarili natin. So, I think, iba yung ifo-first mo. Message sa'yo ng person mo ngayon. I wish things could be different. Okay. I am afraid to contact you. Mabagal siya kasi. Dapat kasi ngayon pa lang meron na siyang ginagawa eh. Sa pagiging mabagal niya guys, marami ka nang nare-realize, marami ka nang ginagawa. I know that I crossed the line with you. Diba? Nagtatagpo ba kayo? Kapitbahay mo ba to? Katrabaho? Malapit sa inyo. You came closer than anyone. Mukhang talagang ikaw lang yung napalapit sa kanya or tumagal siguro sa kanya ng ganyan. Pili ko wala nagtitiis sa taong to guys, no? Wala nagtsatsaga. Tignan natin. Isa pang zodiac sign. Libra, Aquarius, Scorpio, and Sagittarius. Cancer, and Virgo. So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!